Nagbabalik po ang memo at makakasama natin ngayon ang Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office, Major Lorena Bautista. Good morning po sa inyo muli, Major. Good morning, Sir Willard, Ma'am Margu, at sa ating po mga taga-subaybay. Ma'am, first question po muli. Common knowledge ho ba na mapanganib ang Dipakulaw pagdating sa mga alon at overall, kumbaga, terrain ng lugar? Base po sa datos na ating nakuha, ang nakaraang insidente, ito nga po nitong June 8, ito pa lang yung naitala na insidente na pagkalunod dito po sa bayan ng Dipakulaw, particular po sa Barangay Dipli. Ma'am, may mga warning signs o markers ba sa lugar na nagsasaad na delikado ang bahaging iyon ng dagat? At kasi sinabi po kanina, wala daw lifeguard. So baka naman po merong signs or markers. Meron pong mga markers dun sa lugar ng insidente at meron din pong naka-duty na lifeguard nung time na nangyari po ang insidente. Ilan po yung lifeguard na on duty po? Isa po. Okay po. At gaano katagal bago narespondehan ng emergency nang mapansing nawawala ang dalawang manlalaro? Kasi sinabi po nila parang 2:40 tapos 30 minutes later parang nahanap po sila pero wala na po. Sa timeline po na sinumito po na report mula sa Dipakulaw Police Station po, 2:40 nga po nangyari yung insidente. 2:50 ayon po doon sa salaysay ng ating lifeguard ay nagresponde siya dun sa insidente. At 3:04, nakatawag naman ng tawag ang MDRRMO ng Dipakulaw kaugnay ng insidente at dumating sila sa lugar ng pinangyarihan ganap na 3:10 ng hapon. And then 3:15 naman po, nakatanggap naman ng tawag mula sa MDR ng Dipakulaw, ang Dipakulaw Police Station na nakarating naman po ang ating kapulisan ganap na 3:25. So na-recover po ang katawan ni Rene ganap na 3:35 p.m. At ang katawan naman ni Divine ay na-recover ganap na 3:45 p.m. So agad po silang dinala sa hospital, Aurora Memorial Hospital, Barangay Reserva, sa Baler, Aurora at binigyan ng kaukulang lunas, subalit kasamang palad ay sila po ay inanunsyo ng doktor na wala ng buhay. So sa pagsusuma po natin, mula na naganap ang insidente at sa pagka-recover ng kanyang katawan, lumalabas na si Rene ay na-recover less than an hour na po. While si Divine ay na-recover 1 hour and 5 minutes to be exact. Okay. Sa ganitong sitwasyon, ma'am, meron ho bang umiiral na safety protocol sa mga grupong nagsasagawa ng team building activities doon sa beach na iyon? Hindi po natin masasabi masasagot ang katanungan na yan, sir, kasi ayon po naman sa Dipakulaw Police Station ay hindi naman nag-coordinate sa kanila bago isagawa ang nasabing aktibidad. So walang coordination po ang university sa local authorities, ma'am? Sa pulis po, sa pulis. Sa pulis. Pero pagdating Yeah, sa... Dipakulaw Police. Oho. Pero na-imbestigahan nyo na ho ba kung may coordination sa local authorities, sa local government in particular? Hindi ko po masagot kung merong personal na pakikipag-ugnayan po sa local authorities katulad po ng local na pamahalaan ng Dipakulaw at sa ating Coast Guard. Paugnay sa kanilang gagawin na activities. Pero kasalukuyan po ng ating pulis ay nag-iimbestiga sa mga bagay na po. Ma'am, isa po sa mga lumabas nung una ay mayroon daw mga pasa-pasa si Rene at may lumutang panabalita na baka meron daw ankle weight. Pero nailinaw na naman po ng polis kahapon na walang mga ankle weight at wala ding pasa na nakita sa katawan niya. Ano po ang mga pangunahing ebidensyang naging basehan para sabihin ng pulisya na walang foul play sa insidente? Ayon po sa salaysay ng ating mga responders, pati po ng ating lifeguard na nag-responde din sa insidente, ay wala po silang nakita na ankle weights na naka-attach sa kanilang mga katawan. Gayun din ay walang silang nakita na pasa o galos nung sila ay ma-recover.
At ito po ay pinagbasehan din namin, pinatunayan, inayunan po ng postmortem examination na isinagawa ng ating National Bureau of Investigation. Sisilipin din ho ba ng pulisya, ma'am, kung may posibleng negligence o lapses sa mga safety measures dito sa nangyari? Yes sir, kasama po iyon sa tinitingnan na anggulo. Kung mayroong negligence on the part po ng organizers, pati po sa resort owner, kung ano po ang kanilang mga pagkukulang sa naganap na incident. Siguro po hindi lamang ito yung team building session na nagaganap dyan kasi napakaganda naman po kasi talaga ng Aurora, lalo na ang Baler. Sikat na sikat po talaga siya para sa mga out-of-town team building activities. May nakikita po ba kayong mga pangangailangan para sa karagdagang regulasyon sa mga team building activities sa mga beach sa Aurora? Or dapat ba dagdagan natin yung mga lifeguards? Ano po ba yung mga nakikita nyo dapat nating safety measures pa na dapat gawin po? Ang nasabi pong pangyayari ay isa pong eye-opener para sa aming mga kapulisan. Doon din po sa ating lokal na pamahalaan ng Aurora. Kaugnayan sa kung ano pa ang mga aring gawin, programa o mga polisiya na ipapatupad. At ito po ay pag-uusapan sa mga susunod po na araw pagkatapos na po ang ating investigation. Ma'am, di ho ba kapag ganyang nasa dagat, mayroong mga kumbaga oras na hindi pwede ang anumang activity? Kapag halimbawa mataas ang alon at that particular time, meron na ho bang impormasyon kung at that particular time na isinagawa ang activity ay kumbaga napakataas ng alon, bawal ang anumang activity? Base po wala pong anunsyo ang ating PDRR kung na mayroong gale warning o delikado ang mga aktibidades sa panahon ng insidente. At kung napatunayan, ma'am, na may pagkukulang halimbawa sa safety protocols dito sa nangyari, sino ho ang maaaring managot? Yes po, kung mapapatunayan at makukumpleto na po ang ating investigasyon na isinasagawa, ay magbibigay po kami ng kaukulang mga detalye kung sino ang ating pwedeng papanagutin sa mga sinasabing insidente po. So sa ngayon po kasi ay hindi pa final ang ating sinasagawang pag-iimbestiga ng ating PNP, CIDG at NBI. Kanina po nabanggit po ni Coach na meron daw safety area. Kung meron po bang safety area na yun, ano po ba yung safety area na yun? And if they had stayed within that safety area, naiwasan po kaya sana ang trahedyang ito? Pardon, ma'am? Yung sa safety area po, dapat po ba they should have just stayed within that safety zone? Yes, sir. Yes, ma'am. Kung halimbawa, kung meron pong mga designated safety area, so doon lang sila po pwedeng manatili o magsagawa ng mga water activities. So doon sa mga pinagbabawal ay talaga pong pinapaalala po yan ng ating mga resort owners and managers na hindi sila dapat magtungo doon sa lugar na iyon. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Lorena Bautista. Thank you, ma'am.